magkaroon ng naval station. So nangyayari po, yung Ayungin, dahil sa Sierra Madre, ginawa nating naval station, yung bulok na barko dyan. Hindi po talaga totoong barko yan. Dahil sa maritime law, ang barko umaandar ng sarili. Hindi na po umaandar yan. Yan po ay bulok na linubog natin at by legal fiction, tinawag nating commission sa Navy. Bakit? Dahil pag tinanggal yan ng China, po pwede tayong tumakbo kay Uncle Sam. Uncle Sam, Uncle Sam, Mutual Defense Treaty, saklolo! Pero anong karanasan ba natin? Nawala ang mischief reef, nawala sa atin ang carburetion, hindi naman sumaklolo ang Uncle Sam. Mali ang pag-iisip ng mga warmongers at mga trigger-happy mga Pilipino. Nare-respakan tayo ng mga Amerikano. Bakit? Naku, una-una, napakalaki ng mawawala sa Amerika pag sila'y nakipaggera sa China. Halos lahat ng bilihin ngayon sa Amerika, made in China. Lahat yan, kapot pag nagkagera. Ang pinakamalaking nahahawak ng dolyares, ang pinakamalaking pinagkakautangan ng Estados Unidos, China. Pag nakagera, bagsak ang ekonomiya ng Amerika. Siyempre, apektado rin ang China. Kaya ang China at Amerika ngayon, dun sa pagpupulong sa San Francisco ni President Biden at ni Eto, pakinggan yung maigi. Yari rito si Roque. Tingnan niyo. President Trump ay talaga nagkasundo na paigihin ang kanilang pagsasama. Kaya nga po kung akalain nyo, nalulusob ang mga Amerikano, sasaklolo sa atin dahil dyan sa bulok na barkong yan, nahehelo kayo at nananaginip kayo. Ang pulisiya ni Presidente Duterte ay pulisiya na nagkasundo sila para walang gulo, walang galawan. Yan po. Okay. Balik natin ng konti. Baka hindi nyo na-catch yung kung saan mapapahiya si Roque. Inyong napapanood Umandar yan. Yan po ay nare-respakan tayo ng mga Amerikano. Bakit? Naku, una-una, napakalaki ng mawawala sa Amerika pag sila'y nakipaggera sa China. Halos lahat ng bilihin ngayon sa Amerika, made in China. Lahat yan, kapot pag nagkagera. Ang pinakamalaking nahahawak ng dolyares, ang pinakamalaking pinagkakautangan ng Estados Unidos, China. Pag nakagera, bagsak ang ekonomiya ng Amerika. Siyempre, apektado rin ang China. Kaya ang China Oo naman. Alam ka naman na isa lang. at Amerika ngayon, dun sa pagpupulong sa San Francisco ni President Biden at ni President Trump, ay talaga nagkasundo na paigihin ang kanilang pagsasama. Okay. So, ibig sabihin, hindi sila magigera. Tama? Kaya nga po kung akalain nyo, nalulusob ang mga Amerikano, sasaklolo sa atin dahil dyan sa bulok na barkong yan, nahehelo kayo at nananaginip kayo. Okay. Bakit paulit-ulit sinasabi nila Harry Roque at bintang niya pa nga kanina kay PBBM na desisyon daw ni PBBM na makipagdigmaan sa China? Di ba? Bakit ka makikipagdigmaan sa malaking bansa? Tapos alam mo naman na ang iyong kakampi, ang Amerika, hindi naman pala makikipagyera bagkus nagkasundo sila na paigtingin ang kanilang bilateral relationship. Di ba? Oh. So, maliwanag, ang ginagawa lang talaga ng mga to, todong panako, nagkakahilo-hilo lang sila sa kanilang mga paliwanag para lang mapagmukha talaga na tama ang pinaggagawa ng kanilang amo, ng kanilang poon, na almost perfect government para sa bayan at hindi sa bayan ang lahat ng ginawa ng nakaraang administrasyon. Di ba? Isipin mo, wala naman, di ba pala mag-aaway. Oh. Ngayon, ang trabaho ng Pilipinas ay ipagtanggol natin, hindi natin kailangan at hindi natin dapat asahan, at palagay ko hindi naman ganun, na ang Amerika ay sasama sa atin para dyan sa pagigiit ng ating exclusive economic rights. Di ba? Pero, sa kasaysayan, ang Amerika has no permanent friends. Ang Amerika ang permanente sa kanya at priority niya ay ang kanyang interes. Kung ang China naman po kasi ay matinong kapulong, matinong kausap, maayos po, nakasama, palagay ko naman hindi magkakaroon ng gulo. Diba? Hindi papalag ang Amerika sa kanila. Hindi magsasayang ang Amerika ng maintenance ng kanilang presensya dito po sa first island chain at dito sa second island chain na kung saan ang Pilipinas. 'Di ba? Kung hindi nila pinangangalagaan at hindi nila napipredict kung ano ang gagawin sa hinaharap ng China. Kita mo ng abusive ang ugali nila. Hindi naman tanga mga Amerikano. para pabayaan na lang ng ganun-ganon. Sabi, utang ng US sa China. China bought US security bonds. And the US did not go begging money from them.
And the biggest investors in these bonds are domestic. Okay? Alright, yun na nga eh. 'Di ba puro pananakot sa mga Pilipinong ginagawa ni Harry. Sarap kutusan. Okay, so ito, Harry? Ang pulisiya ni Presidente Duterte ay pulisiya na nagkasundo sila para walang gulo, walang galawan. Yan po ibig sabihin ng status quo. Yan po paulit-ulit pong in-announce sa mga press briefing. Yan po inanunsyo rin ni Alan Peter Cayetano. Yan po inanunsyo rin ni Secretary Delphine Lorenzana. Nakita ko na po yung mga clipping sa mga balita na inanunsyo nila yan. Status quo agreement. Okay, so ginigit niya na hindi po ito secret. Sabi ko nga, wag na nga natin gamitin ng secret. Mismo naman kasi po ang gobyerno, hindi naman na po ginagamit na ito'y secret agreement. So stick ka na lang doon, Harry. Okay? Ang dapat pong gawin ni Harry Roque, mga kababayan, ay harapin niya yung imbitasyon sa kanya. Ito, Harry, ano ba? Patulan mo to, aba papadaig, pakakabog ka ba diyan? Patulan mo 'yan, hinahamon ka nila na na ipagtapat mo na total ang tabi lang bunganga mo, i-chika mo na. Ano-ano ang mga pinasok na agreement si dating Pangulong Duterte o yang gentleman's agreement, 'di ba? Harry. Walang galawan at ang naging resulta naman po, mas mapayapa at mas maganang samahan sa panig ng Pilipinas at ng sa China. Siyempre, hindi ka gagalawin ng China, sumusunod ka sa kanila eh. Pero ang tanong, tama ba na sumunod tayo sa gusto nila? Na alam naman natin ang karugtong nito, tuluyan na nating mapapabayaan ang Ayungin Shoal. At napakalaki pong yan, malaking masamang epekto niyan diyan sa ating Kalayaan, yung Kalayaan Municipality. So yung Isla ng Pag-asa. Kayang-kaya na nila na i-cut off ang ating suporta, ang ating daloy ng supply at tulong doon sa isla na yan. So tuluyan na rin pong abandonahin yan ng mga Pilipino, magiging ghost town, and then syempre, uukupahin na yan ng mga Chino. Sa tingin nyo ba, irerespeto ng mga Chino yung code-code na sinasabi nila na wala ng galawan o yung gentleman's agreement? Hindi. Inuutos nga nila yan para pabor po sa kanilang sariling interes. Sasabihin lang nila, hoy, kayo ang claim ninyo, sovereign rights lang. Pero kami, ang claim namin dito, amin ito, teritoryo namin ito. Mas mabigat po kasi ang kanilang claim. Although, wala naman pong basihan sa international law. Claim lang nila. Kaya kung ikukumpara nyo ng level ng kalakalan at level ng pamumuhunan sa panahon ni Presidente Aquino, nako, hindi lang po triple, baka quadruple pa. Hindi na kinakailangan ng crystal ball para malaman natin na katiting na naman ang ating pangangalakan, ang ating pamumuhunan, at ang pagdating ng turista dito sa ating bayan dahil na naman sa hidwaan. Nakakalungkot po, kaya ko naman po binalikan ng kasay dito sa agreement para mapakita na mayroong alternatibo. Hindi po totoo na ngayon lang nangyayari itong hidwaan. Nangyari din po yung water cannon incident sa panahon ni Presidente Duterte. Hindi naman ibig sabihin na palibasa BFF wala silang naging hidwaan. Nagkaroon din po ng water cannon incident dahil dyan sa Ayungin. At nung pinatawag niya yung ambassador ng China, talagang sinabi ni Presidente, siguraduhin mong walang mamamatay akong sundalo. Dahil pag minamatay na sundalo, ibang usapin na yan. Pero naiwasan na po ang mga water cannon incident dahil alam natin kung anong nagpapagalit sa China, yung pagbabadala ng supply. Now, meron bang secret agreement na hindi magpapadala ng supplies at ang papadala ay tubig at pagkain lamang? Wala. Dahil kung iisipin ninyo, napakabulok na yan, Sierra Madre yan. Kung pagkain at tubig lang ang pinapadala sa 6 na taon, baka siguro lumubog na yan. Pero may diferensya. Ito daw, kung bakit hindi pa raw yan lumulubog. Ako naman, hindi ko alam kung Harry Roque yung itsura at location nitong Scarborough Shoal. Anong lubog ang tinutukoy mo? Hindi nga mapalutang yan eh. Ang diferensya, nung nalaman natin na nagkakaroon ng water cannon incident dahil sa pagpapadala ng supplies, diskarte yung ginamit ni Presidente Duterte. Hindi ako naniniwala na walang repair na nangyari kasi lulubog na yan otherwise. Pero dineskartehan, huwag yung iwagayway. Ang nangyayari ngayon, winawagayway ng administrasyon ni PBBM yung pagpapadala ng construction supplies na alam nilang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng water cannon incident. Bakit nila winawagayway? And shoutout po sa ating kapwa vlogger, kay Mark Ramos. Alright. Amen. Thank you sa paglampaso mo ron sa, ano ba yun, yung J Babulagers. Alright, thanks man. Harry, pasok.
pwede naman diskartehan yan, na gaya ginawa ni Presidente Duterte. Dahil nga gusto nila na uminit, magmukhang aping-aping mga Pilipino, para malinlang ang Pilipino, malihis ang tunay na issue. Sino ngayon ang nag-iisip na ang talagang problema ng Pilipinas ay mataas ang presyo ng bilihin, ang kawalan ng trabaho, ang mababang mga sweldo? Ginagalit tayo ng Marcos administration. Saan sila Kaya pala galit na galit nang umuli na si Harry Roque. Ginagalit pala siya ng Marcos administration. Bakit ka naman nagagalit sa Marcos administration? Kasi napaghahalata at nabubuking ng taong bayan ang pagtataksil na ginawa sa interes ng ating bayan. Napilit nyo ngayong kinukonsinte. ICC, hindi pala covered ng ICC itong ganitong kataksilan. kasi nagkakamali? Pag sumakit ang tiyan, dahil baliwala yung naging pangako ng 20 pesos na kilo kada bigat, na kada kilo. Ito na naman, another fake news na naman ni Harry Roque. Ay nako, hinahanap ko lang yung video ng SMNI dyan na kung saan binabanggit ni Harry Roque noon, nung bago pa lang, na hindi po nangako ang PBBM, Presidente BBM. Yan po ay aspiration lamang niya. Yan ay kumbaga ay isang pangarap, katulad ng mga pangarap natin na sino ba naman hindi nangangarap na bumaba ang presyo ng bigas? Di ba? Tapos ngayon, pangako na. Ay, naku talaga naman. Pero okay pa si Harry Roque, Hindi pa ito katulad ni Glenny na pag nakita niya raw si FL, sasampalin ko ang babaeng yan! Tapos sumbong kay Maharlika nung madidisbar. Hindi ko naman yung I don't mean it. Hindi ko naman gagawin. I just said. ng bigas, baliwala ang hidwaan dyan sa bulok na barkong yan. Okay. So, ito daw pong usapin ng share ng West Philippine Sea. Pinaiinit lang daw po ito ng Marcos administration, pati ang ulo niya. Kasi po, pang-divert lang ito ng atensyon ng mga taong kumakalam ang sikmura. Mga taong wala nang hanap buhay, gutom na gutom. At may trabaho pero napakababa ang sahod. Bakit? Yung sumweldo ba teacher na 50,000, binabaan ba ni Marcos? Yung sweldo ba ng mga sundalo na 50,000, 60,000, binabaan ba ni Marcos? Naputragis. Alam niyo sa call center, para sumahod ka ng ganon, naku, kakailanganin mong mag-effort talaga. At alam niyo naman, pag call center, madali ang pera, malaki ang pera doon. Pero hindi niyo lang alam, mag-e-effort ka talaga doon kung gusto mong malaki sahod mo. Yung level nila, ipinantay lang doon. No, effortless, kumbaga. Kasi same job, di ba? Deserve nila yung mga increases na yan. Wala naman binabaan ng sahod maski yung mga nasa private, ganun din naman Nagsasabi ni Harry Roque sa mind conditioning niya na dahop na mga Pilipino. Yun na naman yan Yung bulok ng tiyan ang magsasabi ng taong bayan na kahit gano'n yung ilihis ang issue pa rin yung presyo ng bigas na Tangina na naman, Harry Roque. Alam niyo yung mga dumadaing ng presyo ng bigas? Buti pa yung mga taga-bukid mga taga-bukid, gumagawa ng paraan. Di ba? Kung wala silang tanim na palay, yung ibang mga pananim nila, binibenta nila para makabili ng bigas. Alam mo kung sino yung mga mareklamo? Mga talagang mga maiingay? Yung mga nandito sa Metro Manila. Yung mga nagpapalipad-lipad, palipat-lipat ng eroplano, yung mga ng bansa, di ba kagaya ni Harry ngayon, nasa Japan. Tapos yung dumadalo ng mga concert, di ba? Inggit na inggit kay BBM, pag dumalo ng concert, mapambili naman ng ticket yung tao. Hindi naman kayo sigurado na pera ng gobyerno yung ginamit. Di ba? Inahangal-ngalan nila si BBM, doon mo nagre-relax, pumupunta dyan. Bakit? Si dating Pangulong Duterte nga natutulog Ay nako, nagcho-chonky pa doon daw sa Malacanang. Sabi niya yun to keep him alive. Nagmo-chonky siya. Sus Mariosep, alam mo mag-chonky sa Davao yun. Hindi naman yun araw-araw mo uwi. Ang tirahan niya rito nun sa Malacanang. Hello? Diba? Yung mga padalo-dalo ng concert, yung mga maaangal, hanap ng 20 pesos na bigas. As if naman, kakainin nila yung tig-etnib na bigas. Sasabihin nila, ay mumurahin, ayaw kayo, walang class. pataas ng pataas. Pero habang hinihimok natin na magalimit ang mga taong bayan laban sa China, nakakalimutan natin na patuloy na pataas ang presyo ng bigas at patuloy din ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Dahilan kung bakit lahat ng presyo ng mga bagay-bagay tataas din.
Yan po ang nangyayari. At siyempre, dahil ang kanilang strategiya ay kung hindi natin kaya depensa natin mga sarili, agad ka rin natin ng mga Amerikano. Dahil kapag uminit ang mga hidwaan dyan, baka naman makonvince nila ang mga Amerikano na sumaklolo. Sa tingin ko po, pangarap yan. Dahil ang mga Amerikano Sa tingin ko po, pangarap yan. Shoutout kay Go Philippines, ang aking kaibigan. Ayan, kaching-kaching. sa mulat-mula, ang kanilang panlabas na relasyon ang nagdidikta ang kanilang pangnasyonal na interes. Ang pangnasyonal na interes nila ngayon ay kumita dahil sa pag-unlad ng China, magbenta ng Tesla, Gigil na gigil, ano? Teka, kamusta nga pala ekonomiya ng China ngayon? May pambili pa ba ng Tesla? makakuha ng mas maraming kapital pa sa China. Oh, kumuha ng mas marami pang kapital sa China. Okay. Pero naalala ko lang, yung bang mga negosyante, yung mga malalaking kumpanya diyan sa China, hindi sa magaling 'yun. Hindi ba yung mga naglalayasan? Oh, pareho lang naman eh, 'di ba? Oh, yung mga Chinese investors magi-invest dun sa China. Ay sa Amerika. Ang tanong, Harry Roque, ah, bakit sa Amerika sila nag-iinvest? Bakit hindi sa China? 'Di ba? Parang ikaw, pagka investor Pilipino ka, bakit sa China ka magi-invest? 'Di ba dapat nga puzzle sa inyo 'yun eh. Ay hindi nga pala insik si Halimaw. Pinoy nga pala 'to. Lalo na sa mga high-tech industry at hindi makipaggera. So ang tanong ko kay PBBM, bakit gusto mo magkagera? My God, Harry Roque. Gusto na kaagad ni PBBM daw ng giyera. 'Di ba? Ang dami ng sinabi. Mind conditioning eh. Tapos ngayon ang banat niya ngayon ay um, bakit gusto mong magkagiyera? Sinimulan niya 'yan sa magkasundo ang Amerika at ang China do sa yung pagbisita ni Xi doon sa Washington DC. Nagkasundo sila na magkakabati-bati na lang tayo. Kasi nga interest natin sabi niya, pareho tayong mawawalan pagka nag-away. So kumbaga, isolated na ang Pilipinas. Huwag ka nang maggiit ng iyong karapatan sapagkat ang Amerikahan, sino ba naman kasi nagsaksak sa utak nito na ang iaasa natin sa Amerika ang ating karapatan sa West Philippine Sea? Kung inaasa natin yan, di sana sinabi na ni BBM, go ahead, we avail the Mutual Defense Treaty. Ay gustong-gusto ng Amerika 'yan. Hmm. 'Di ba nagsabi na nga ang Amerika, sa susunod na may mangyari pang ganyan, na may mamatay, sa tropa ng mga Pilipino diyan sa West Philippine Sea, mapipilitan na kami, na magdesisyon. Hindi na nila hihintayin ang Pilipinas. Pero ang problema dun kasi, wala po kasing automaticity provision ang ating Mutual Defense Treaty. Hindi katulad nung nandyan po sa Taiwan. Automatic, they can act on their own. Kung duwag ang presidente natin, my goodness, nag-avail na yan. Pero wala pa namang sapat na dahilan para mag-avail agad at mag-uwi ng ganyang digmaan. At bakit? Ano ba namang ipananalo ng China? May problema rin silang malala. Paikot pa. Tingnan nyo ang China, Harry Roque, paikot ang kanilang kaaway. Di ba? Plus sa panloob nila, yung mga pro-democracy na ano lang yan, naka-underground groups, organization lang yan, dahil pinapatay doon, sa labas ng bansa nila, ang dami nilang kalaban. Di magsasabay-sabay ang mga yan. Ang Amerika naman ay paikot ng mga base militar sa buong mundo. Almost 200. So kung pagdating lang po sa mga marami, mga nakapaikot, yan po yung pagkakaiba ng dalawang yan. Bagay na hindi nare-realize nito ni Harry Roque. At masyado namang minamaliit nito mga Pilipino. Anong tingin nyo sa amin, mga bakla? Puti ang kabilang bayag, sabi nga ng nanay ko. Pagka duwag, ganun daw eh. Two colors. Para naman kakong hindi. Ari, ano nga uli? Para lamang malihis ang tunay na issue na walang nangyari sa pangako mo na 20 pesos kada kilo at dahil gusto Matanong ko lang po kayo. Put yourselves as if you're a presidential candidate. Okay? Mangangako ka ba ng 20 pesos na bigas? Sasabihin mo ba na, pag ako nanalo, pinapangako ko, boto niyo ako.
Gagawin ko 20 pesos, etnib-etnib na lang ang kilo ng bigas. Para namang anong tingin mo sa taong bayan? Tanga? Wala na bang ibang issue? 'Di ba? Pinagsasabi nito ni Harry Roque na as if yun lang ang ipinangako ni PBBM. Ako, Harry, napakamaldita mo na, sobra ka na. Mong alis ang issue, nais mong makitang mamatay Pasasabunutan ko na to kay Direk Freddy. Go Philippines, baka gusto mong sabunutan to. Invite nga natin dito to si Go Philippines. Okay, saglit ha. Baka maisipan niyang makisali sa atin. ang mga Pilipino. Mahirap talaga na ikumpira mga administrasyon. Pero nakita ko, lumuha ang Presidente Duterte nung merong isa o dalawang mga sundalong namamatay. Uy, Ikaw, yun imbis na pala eh. maluha, dahil alam mo hindi ka lulusog doon, dinalagay mo sa alanganin ang ating mga kasundaluhan dahil alam mo naman na hindi ito isang gera na ating mapapanalo. Ang inaasahan mo, sasaklolo si Uncle Sam, pero mabibigo dahil nga ang mamamatay ang mga kasundaluhang Pilipino. Mahirap na nga ilinaban pa sa gera na hindi natin mapapanalo. Kaya nga nagtatanong ako ikaw ba ay nasa tamang pag-iisip sa iyong desisyon na makipaggera at lalo pang ipalala itong relasyon natin sa China? Dahil kung tama ang iyong pag-iisip, iiwasan mo yan, hindi mo ilalagay sa peligro, hindi lamang ang kasundaluhan, kung hindi ang buong sambalang Pilipino, dahil alam natin, walang ibubunga ang hidwaan, lalong-lalo na ang gera. Para mo ng awa, kung wala ka sa tamang pag-iisip, Ito pa matindi ha. Pagre-resign niya si PBBM. pwede ka namang magpahinga na. Matindi talaga amat si Harry ngayon. Galit na galit. Bakit kaya galit na galit? Baka naman sabihin po nito, mga kababayan, pasensya na kayo ha, yung pagwawala ko doon. It's April Fool's Day. Hello. March 31 po yung video na yan. Hinimay-himay ko lang kagabi. Kaya po ko inabot ng kinabukasan. Ang buong sambalang Pilipino, dahil alam natin, walang mabubuting ibubunga ang hidwaan, lalong-lalo na ang gera. Para mo ng awa, kung wala ka sa tamang pag-iisip, pwede ka namang magpahinga na. You will forever be a president of the Philippines, even if you served only 2 years of your term. Pero wag naman sanang dahilan na iyong pag-iisip ang maging mitsa sa buhay ng mga Pilipino. I'm sorry for the harsh words, but someone has to say the truth. Yun, so sabi niya, I'm sorry for the harsh words, but someone has to say the truth. Ano truth dun? Diba? Direk Freddy, kung nandito ka, pakisampal to. Sampalin mo to ng isang tumataginting na, praise the Father! Gusto kong sampal, ayoko yung kay Direk galing no? Gusto kong pasasampalin ni Direk, si pangalan nito si Glenn Chong. No? Para may rehearsal. No? Sabi niya, sasampalin niya si FL. Rehearsal muna, sampalin mo si Harry Roque para magising. Sabi ni Bong Orense, kumakapal na kasi kalyo niyan sa bunganga. Ay, ganon. Ay, nako. So, yan narinig nyo na ang napakatinding galit ni Harry Roque. Ayan. Diba? Tinadtad na naman tayo ng fake news. Because sa inyo kapag ka DBS talaga sa fake news kumakapit, kaya walang kasakit-sakit ng ulo i-debunk. Hindi katulad ng mga dilawan noon, nako po, talagang kailangan mong mag-research. Ngayon, kailangan mo pang malilibang ka lang. Kaya ako nagre-research kasi para kahit papano may mapulot naman kayong konting kaalaman sa ating content.